Started with is na walang boring factor, ano? Sa palagay mo dito sa pelikula, kayo na din magagawa mo? Um, yes, oo naman. Tsaka yung atake naman ng film and theater, though magkaiba sila in terms of size and intensity, andun pa rin yung technique, andun pa rin yung nuances, andun pa rin yung transitions, you know. So, regardless of kung teatro ba yan or pelikula, I think naman na na-execute namin nila direct dante yung dapat ma-execute. Thank you. Ang tanong ko naman ay kay Direk at saka kay Engineer. Ito ata yung more or less pagbabalik ng mauuso na ang chat, isang play ay gagawing movie. Sa palagi mo magsasabi ito ng trend sa Philippine cinema? Ako muna siguro. Sige po, ako po muna. Napakaganda ng tanong mo, Sir Archie, no? Kasi matagal na ito eh, no? So kung looking back at the history of film, no? So from film per se, kasi ngayon, di ba, digital, no? So, honestly, ang dami, nung film pa ang ginagamit, di ba? Ang kaya lang kasing i-sustain ng long shot noon, ang long take ay 20 minutes. So may mga gumawa niyan sa Mexico, sa Spain, yung irreversible, di ba? Series of 5 long takes. Kasi film yun eh. Pero nung nagkaroon na ng transition from film to digital, ayan na. So, hindi lang Pilipinas, buong mundo nag-uunahan, tama ka Archie. Nag-uunahan sila sino kaya yung gagawa ng long take, tapos one shot, in 1.5 or more, di ba? Parang ganyan. So, pero, eto, here comes the play. Tama ka, no? So, ang dami kasing mga pieces na magaganda na pwedeng i-convert into movies. But then again, hindi, Archie, to answer that, hindi kasi lahat ng materyales sa play pwedeng gawin. Yes, opo. So, meron kasing pang-play lang talaga. Ang daming magandang play pero siguro ang hirap gawin siya no i-convert into film. So lucky enough na itong 8,000 piso kasi nag-filming kasi siya. Tapos yun nga po, so for clarification lang doon sa medyo kasi doon sa play, di ba, ang haba daw nung paliligo, for example. Pero nung naunawaan nila na, nangyari lang pala kasi talaga siya ng 1 hour and 35 minutes noong nung June 20, 2007. So, nung na-realize nila yun, okay, ang galing. Kasi, kumbaga, ang hirap gumawa ng istorya na non-filmic happened in 1 hour and 40 minutes or less, na tama ka yung hindi mabobore. Diba? So, challenging yon sa mga writers kasi I know for sure, naghahalongkat na ngayon ng mga play na pwedeng gawing movie. Tama. Ang ganda ng tanong mo. So, pwedeng ito yung maging pasimula or panimula sa mga ganyan. Salamat. Okay, engineer, nasasabi. Yung tanong mo kung mag-trend siya from one stage play to movie. Siguro. Kasi unang-una, medyo less ang budget natin kasi from stage play to movie, so hindi masyado magastos. So, para sa akin, advantage naman sa amin as producer. Tanong ko lang, engineer, kasi iba yung teatro at saka ibang movie. May additional TF pa dito si Paolo. Of course, siyempre. Kasi iba yung movie, iba yung stage play. Wow. Arch, lahat hindi mo ina-announce, tinatanungin public, ang Arch. Lahat meron, Arch. So, ang namin, yung sinasabing, mali naman yung tanong ni Arch. Ang dami ng play na ginawang movie, panahon ko pa, nagawa na. So, ngayon lang medyo nakulit. Pero sa Hollywood, ang dami Kiss of the Spider-Woman, di ba? Yan sabi ko nga, naulit muli. Nakulit. Pero ang dami na. Kaya mali ang tanong ko, pati budget, wala sabi. Anyway, si Ann Saraj. Si Rezo. Hello. Kay Direk muna. So Direk, ito ba nakita ko sa teaser
iba-iba rin yung mga angle dito. So yun ba yung isa sa um, ibang ma-offer nitong movie, iba-ibang angle, and ano yung mga parang, ano yung experience na gusto mong makuha nila? Kasi ibang experience totally ang panonood ng teatro. For example, sa teatro, okay lang yung mga lull moment kasi it adds to, syempre, reaction. Pero sa movie ba nila ganyan ng music? What a very good question din. Tama, no? So sa theater kasi no. So there are elements in theaters na pwede nating i-consider while watching the play itself, kasi alam natin yan usually kung nanonood tayo ng mga play. 'Di ba challenging nga yung mga sa play yung walang lines pero may actions, 'di ba? So dito rin ma'am sa film version carefully rehearsed din kasi, so nag-usap kami ni Gilbert, yung editor and cinematographer. Talagang, I'll see to it na sinabi ko sa kanya yung detalye kung paano niya kukunan. Kasi yun yung pinaka-challenging dito, ma'am. Ang ganda po yung tanong nyo. No? Kasi yung, di ba kung aware tayo doon sa tinatawag na mise-en-scène? Yes, no? So yung staging. So, we'll see to it na kasi it was done in Teatrino itself, no? So ang ganda nung experience na dun sa nakapanood ng play, makikita niya yung difference kasi alam natin sa film, 'di ba, kumbaga medium shot, usually close up, lalo na yung latter part no ng story. Grabe yung facial expression ni Paolo doon na na-capture ng gusto. Ang ganda. So, yun ma'am. So, sabi ko nga po tuwing gumagawa kasi tayo ng film, lagi nating babalikan, ano ba ang film? Kumbaga, yung film hindi lang naman nagpo-provide sa atin ng stories, di ba? So, dalawa lagi kasi ang purpose ng film. Yun nga yung interior tsaka exterior objectives. Pag feeling lang natin, nanood tayo ng pelikula dahil ang habol lang natin yung story ng isang pelikula, so be it, okay yun. Pero mas okay sana kung hahanapan din natin ng interior objective. Ibig sabihin, ano meron na kakaiba sa pelikulang ito? So yun po yung may pagmamalaki namin dito sa 8,000 piso. Dahil sabi ko nga po, hindi lang siya one character. One character, one setting, one location, one theme song, almost, sana nga 1 hour lang, pero of course kailangan natin mahaba. Ang daming one na into one, parang ganon. So, unique siya in its own way, parang ganon. Kakaiba siya kasi, yun po, modest aside, siguro, wala pang nakapagsama-sama ng ganong elements into one, parang ganon. So, yun sana yung gusto kong makita ng manonood. Na of course, hindi nagsasuffer yung story. Kasi pwede mong pagsama-samahin yung elements na yun, pero yung story mo failed. Pero eto hindi, kasi unpredictable yung ending, yung story niya. So hindi naman natin in-inject yung mga elements for the sake of suffering the story itself. So hindi po ganun. Gusto ko, paglabas ng sinihan po, nagandahan sa istorya, tsaka lang na-realize na, oo nga no, isang location lang siya. Oo nga no, isang setting, isang plot lang siya. Yun, gano'n, tsaka lang marirealize yung elements more than the story itself. Salamat po. Thank you, Direk. Ano ba to? Sinut ba to yung actual show, rehearsal? Okay. So, sinut po namin ito nung four plays na po si Paolo. Sabi ko nga po kanina, kasi kailangan memorize mo yung lines eh. Kasi ma'am, di ba, paano kung nagkamali siya sa bandang huli? Ulit kami from the start. Paano kung perfect siya pero si cinematographer ang nagkamali? Ulit na naman kami from the start. And if it's gonna happen, kung repetition na yun ng twice or thrice, baka away na ang mangyari. Di ba ma'am? Can you imagine that? Baka mag-init na yung ulo ng isa sa kanila kasi sabihin, nakukulitan, masyado akong maputino. Pero kasi kailangan natin dito yung perfect talaga perfection. Kaya, sinabi ko talaga, kaya hanga talaga ako kay Paolo. Sobrang hanga pati sa cinematographer. Dahil na perfect po namin.
We will continue talking about the film, but for now, I think I will call na the boys para mapag-usapan natin yung rerun ng 8,000 piso. So, double purpose tayo.